Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon kung paano natalo ang Gilas Pilipinas kontra sa Angola. Okay? So, itong game na to mga bay ng Gilas kontra sa Angola is isa na naman to sa mga sayang na games natin katulad ng Dominican Republic. Kumbaga, winnable game din to para sa Gilas Pilipinas. So actually, first to third quarter, ang ganda ng nilaro ng Gilas. Actually, second quarter, lumamang pa sila ng 11 points, double digit, pero humabol yung Angola. Nagkaroon ng 19-5 run para mabawi yung lamang sa Gilas. And simula nun, hanggang fourth quarter, hindi na nila binitawan yung lamang. Although dumikit pa rin tayo hanggang early ng fourth quarter, pero after nun, wala na. Hindi na natin nabawi yung lamang. Lumamang pa nga sila ng 16 points, pero sa tulong ng referee, hindi naman natin may pagkakaila na may mga questionable calls. Sinulungan talaga tayo ng referee. Sinubukang mag-comeback ng Gilas, pero field yun nangyari. So ano nga ba yung mga factors mga ba kung bakit tayo natalo sa Angola? Okay? Unang-una na dyan mga bay yung turnovers natin. Okay? Sobrang dami ng turnovers natin early ng laro. Kung hindi ako nakakamali, first half pa lang, double digit turnovers yata tayo. 10 or 9 turnovers kung hindi ako nakakamali. Sa first half pa lang yan. Pagdating ng second half mga bay, dun tayo nadagdagan, mas lalong nadagdagan yung mga turnovers natin, especially late mid ng fourth quarter nung humahabol tayo sa Angola. Medyo nagmadali tayo para makahabol. Kumbaga parang hindi na alam ng mga players ko anong gagawin, kaya na puro turnover yung nangyari. Okay? And isa din sa mga dahilan kung bakit malaki yung turnover natin mga bay is dahil dito kay Jordan Clarkson. Okay, kung mapapansin niyo, first half pa lang sinubukan na agad ni JC magbuhat. Okay, puro iso plays yung nangyari kay JC mga bay. Especially nung nabawi ng Angola yung lamang nung nagkaroon sila ng 19-5 run. Pinilit ni JC na buhatin yung Gilas. Okay? May mga force shots siyang nagawa. Kumbaga maalat si JC sa first half mga bay. So dahil dun sa kagustuhan ni JC na magbuhat ng team, nakakaroon siya ng maraming turnovers. Actually, ganun din yung nangyari sa kanya kontra sa Dominican Republic. Siya din yung may pinakamaraming turnovers sa lahat ng team. Hindi naman natin na siya talaga yung makakuha ng maraming turnovers kasi nasa kanya yung play ng Gilas. Siya yung nagdadala ng bola, siya yung nagdidesisyon kung anong play ang gagawin ng Gilas. Okay? Pero dito kasi kontra sa Angola, especially second half, puro iso plays yung ginawa niya. Puro pilit yung tira niya, which is hindi maganda. Okay? Ito sa tingin ko yung pinakapangit na laro ni JC kung i-compare mo sa Dominican Republic. So, masyadong binuhat ni JC, which is hindi naman dapat kasi actually maganda yung pinakita ng ibang mga players natin. Sina Edu, Pugoy, CJ Perez, maganda yung ginawa niya sa first half, pero pagdating ng second half, wala na. Hindi na rin siya naging effective pa. And then Renz Abando, okay? So speaking of Renz Abando mga bay, isa din to si Renz Abando sa naging factor kung bakit tayo natalo. Okay? Hindi masyadong binigyan ng playing time, ng mahabang playing time si Abando. Okay? Doon na lang siya pinasok talaga ng husto, nagkaroon talaga siya ng solid na playing time. Under 3 minutes or 4 minutes yata ng fourth quarter, kung saan doon siya yung nagsimula ng run nung nakadakdak siya, nakasteal and then nakadakdak siya. Doon talaga nabuhay yung crowd, and syempre yung ref doon din nabuhay. Kaya nung nakascore si Abando, siya yung nagdala ng hype para humabol yung Gilas at pati yung mga fans. Okay? So dapat sana si Abando maaga yung pagpasok niya or binigyan siya ng mataas-taas pa na playing time or ginamit siya sa mga third quarter, second quarter ng maayos or ng mahaba-haba kasi medyo nalamig na din si Ray Abando mga ba hindi siya hindi mo lang siya na warm up nung pinasok lang siya nung naghahabol na yung Gilas. Siguro na-expect si Chot na wala nang pag-asa yung Gilas nung lumamang ng 16 points, pero wala, si Abando yung bumuhay sa team nung mga crucial
place ng Gilas Pilipinas. Siya yung nagbigay ni buhay sa Gilas para humabol. So sayang si Abando mga bay, ano. Kung binigyan lang sana siya, naglaro siya ng second and third para at least uminit man lang siya, makapag-warm up siya, and then kahit na late na siya pinasok ng fourth quarter, siguro magpapapasok yung tira niya eh. Nagkaroon siya ng open 3 pero wala, malamig, hindi pumasok. So hindi siya, wala sa puso yung tira niya. Okay? And ang isa pa mga bay, kung bakit tayo natalo is si Kai Soto mga bay. Okay? Hindi na talaga natin may pagkakaila na kung ano yung laruan ni Kai Soto. Okay? Dito sana sa larong to, kailangan natin si Kai Soto. And kaya sanang dominahin to ni Kai Soto mga bay. Pero wala, ganun din. Binabad si Kai sa fourth quarter. Okay? Sa second quarter, last 2 minutes na siya pinasok. Hindi din ganun kaganda yung playing time na binigay sa kanya. Okay? So, ganun pa rin, maganda sana yung magiging performance si Kai dito kasi swak na swak si Kai dito kontra sa Angola eh. Kasi maliliit naman yung Angola eh. Kayang-kaya sana ni Kai dominate to. Pero wala, ganun talaga. Hindi na ipakita ni Kai yung potential niya kontra sa Angola. Okay? And then, isa pa, kung bakit tayo natalo is yung mga tres natin hindi nagpapapasok. Yan. Especially nung kailangan natin, wala. Mababa yung 3-point shooting natin sa game na to. Mas mataas pa compare sa Dominican Republic. Okay? And then, last na nakita kong dahilan is yung kawalan ng play and narattle yung Gilas Pilipinas. Especially nung simulang lumamang ng double digit yung Angola mga bay under 7 minutes ng fourth quarter. Doon sila nagkaroon ng, kung ba parang narattle sila, wala ng play, na dumami yung turnovers sila, nabadali silang pumuntos para humabol sa Angola. Paghawak ng bola, pasa kagad, which is nadideflect ng Angola, and nakakascore yung Angola instead na yung Gilas yung makascore. So, hindi ko alam kung ganun ba talaga yung ginawang play ni Coach Shot or kasi hindi din siya tumawag ng timeout. Tumawag siya ng timeout na double digit na yung lamang ng Angola. Pero after nun, pinabayaan niya lang mag-flow yung game kahit na ang kalat-kalat ng play ng Gilas Pilipinas. Okay, so marami tayong mga takeaways dito sa game na to. And marami pang rason na kung bakit tayo natalo. Pero ito yung mga biggest reason kung bakit talaga tayo natalo kontra sa Angola. Okay, so yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.